Mga palsong politiko naglitawan daw sa panahon ni PBBM. Lalo na po sa Senado. Ano? naglitawan. Naglitawan talaga ha. Wala pong personalan po ito. Issue lamang. Ano po? So bakit nga ba ngayon lamang po naglitawan itong mga tinatawag nilang palsong politiko? Ano po? Ang sabi kasi ng isa nating komentor, hindi kaya dahil daw mahina daw ang leadership ni PBBM or tinatawag nilang weak leader, ano? Nangagaya po ng sinabi ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mga kampon. Oo, weak leader daw po si PBBM. Ano ba tawag niya doon? Mahinang nilalang. Ganun daw po 'yon. Tanong, sino-sino ba ang mga naglitawan na mga palsong politiko sa kasalukuyan ngayon? Ano? Sige, tawagin na nating palso. Oo, yan naman ang bansag nila, mga palsong politiko. Hindi kaya si Jinggoy? Hindi kaya si Joel Villanueva? Ano po sa tingin po ninyo? Hindi kaya yung mga Cayetano? Si Marcoleta kaya? O kaya si Bato de la Rosa? Isama na natin si Bongo. Pati na rin yung si Amy, si Loren, si ano tawag dito, si Pogi. Ay hindi pala si Pogi to. Si Pogi pala ay si Ramon Revilla. Itong si Utol kung Hudlom. Sino pa ba? Nabanggit ko lamang at kayo na po bahala pumili sa kanila kung sino-sino sa kanila ang mga palso, ano. Pero kung napapansin po ninyo, mga kababayan, sila po ang mga dating politiko na. Ang tawagin natin dito ay mga lumang politiko na. Oo, maliban lamang po kay Robin Padilla na bago lamang, ano. At halos lahat sila ay dati ng mga politiko. Politiko sa mga nakalipas na panahon, sa mga nakalipas na administrasyon, lalong-lalo na po sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Namayagpag ang mga ito namayagpag ng gusto. Oo. Talagang kumbaga sa paldo-paldo. At ang mabigat pa dito, kung umasta, itong mga ito may nag-uusapan natin. Kung umasta ang mga ito, akala mo mga untouchable eh. Mga ang dating mga siga untouchable eh. Meron diyan dating nakulong na. Dahil sa mga kasong pandaram. Parang ang pangit naman pakinggan kasi yung salitang pandarambong eh. Teka, pangit eh. Palitan natin yung salitang pandarambong. Gawin natin sigurong gawin natin katiwalian na lamang. Para yan naman ay hindi naman masakit sa tenga. Oo. Ngayon, ano pong nangyari? Napalaya. Yung iba dyan po ay nakulong, napalaya nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Napalaya at patuloy na mayagpag na naman na tila walang kinakatakutan. Isipin nyo naman po mga kababayan, nakatikim na ng buhay sa likod ng rehas, paglabas, hindi pa rin nagtatanda, balik sa dating style. Talaga naman, ano? Ang korupsyon po sa panahon ni Duterte ay parang usual business, ika nga. Parang pangkaraniwang galawan lamang. Si Duterte nga mismo, nagsabi, di po ba? Siya mismo ang nagsiwalat na may mga katiwalian. May mga korupsyon, lalong-lalo na po sa DPWH. Kung saan ay magkasangga po itong mga congressman at mga senador. Kasangga po nila ang mga opisyal ng DPWH. Pero pagkatapos pong ibunyag at isiwalat po ito ni dating Pangulong Duterte, nabubulol tayo eh. Pasensya na po kayo at medyo Ilocanong full-blooded Ilocano po tayo. Kaya minsan mahina po tayo sa Tagalog, ano? Yan, tuloy tayo. Gaya ng sabi ko. Pagkatapos mong ibunyag at isiwalat ni dating Pangulong Duterte ang mga katiwalian yan, meron bang ginawa? Tanong ko po sa inyo, may ginawa po ba si Digong? Meron po bang nangyaring investigasyon? May pinaimbestigahan ba? Meron bang nangyaring may nakasuhan? Di ba wala? Well, hindi ko naman po sinasabing na itong mga ito ay mga kapanalig po ni dating Pangulong Duterte, ha? Malinaw naman na walang ginawa talaga ang nakalipas sa administrasyon para sa watain man lamang o paimbestigahan ng mga nasasangkot sa mga katiwalian na yan. Kaya dapat pinakasuhan din eh. Di ba?
Pero ang nangyari, oo yan, maliwanag, si Trillanes kinasuhan, pero hindi sila umubra kay Trillanes, ano? Wala eh. Hindi sila, hindi umubra ang tapang nila kay Trillanes. Ginawa rin po nila at isinunod nila itong si De Lima. Oo, di ba? Pero at the end of the day, ayun, si De Lima po ay naabsuelto. Oo, alam naman po natin. At lumalabas yung mga ebidensya nila kay De Lima ay mga gawa-gawa lamang. At muli na naman napatunayan mismo, oo, na inamin po nitong si dating Pangulong Duterte noon na magaling silang magtanim ng ebidensya. Ay, naku talaga, oo. In short, namayagpag po ang mga kurap sa panahon ng nakalipas na administrasyon. At ang nangyari, pinagpatuloy nila, ang kanilang mga usual business, sa sumunod na administrasyon ni PBBM hanggang ayun, dumating sa punto, narinig na po natin ang mga salita pong mahiya naman kayo. Di ba? At doon na po nagsimula ang lahat. Akala nila kasi business as usual eh. Hindi nila akalain na gagawin ni Pangulong Marcos ang tunay na paglilinis. Sabi nga ni Yusek Claire Castro, nililinis ni PBBM ang kalat na naiwan ni Duterte. At yan naman po ay talagang kitang-kita natin. Oo, kitang-kita natin mga kababayan. Imbes na puro trabaho ang gagawin ng administrasyon para mabigyan ng tamang alalay o kaya ay matulungan ng mga mas nangangailangan na mga kababayan natin, naging dagdag trabaho pa ang paglilinis ng mga kalat ni Digong. Sabagay, kahit naman ganyan ang sitwasyon ngayon, kitang-kita naman po natin, kitang-kita pa rin natin ang malaking pagbabago sa buhay at maging ang kalagayan ng ating bansa ay tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy ang pag-unlad, ika nga. Tuloy-tuloy ang mga proyekto, patuloy din ang pagbibigay ng administrasyon ng tulong sa mga kapos nating mga kababayan. Pero kung malinis na sana at maayos yung sinundan ni PBBM, wala na sanang dagdag trabaho pa eh, ano? Wala na po sanang walis-walis, linis-linis. Ayun, nangyari. Naging dagdag trabaho pa ang paglilinis. Ang tanong ngayon, bakit ngayon lamang po naglitawan ang mga palsong politiko? Dahil ayaw po ni PBBM, ayaw po ni PBBM sa mga kurap, magnanakaw, mandarambong, at itong mga palsong politiko kung tawagin nila. Sa tingin ko talagang hindi palalampasin yan. Oo. Palulutangin pa yung iba. Oo. Kung lumutang or napalutang na po yung iba, sigurado. Yung iba pa dyan na nagtatago, nagkukubli, siguradong lulutang yan. At kung mapatunayan na may pagkakasala, kailangan maparusahan. Pero yan naman ay dadaan pa rin sa tamang proseso ng batas. Yan ang kagandahan dito sa administrasyon ni PBBM. Wala pong tinatawag na tokhang. Katok-tok, sabay putok. Oo, di ba? Kaya kung mapapansin po ninyo mga kababayan, medyo mabagal po ang usad. Oo, usad po ng mga kaso dahil yun nga gusto po ni PBBM na ang bawat kasong isasampa ay meron mabigat na ebidensya. Kaya nga meron tinatawag na case build up eh. Hindi po pwede na chismis lang, magsasampa ka na ng kaso o demanda. Pero bakit tila mga parang DDS senators lamang, yung mga nandun po sa majority, sila po ang mga nasisilipan at yung iba nakasuhan na nga po eh. At yung iba ay pwedeng makasuhan din. Pero para sa akin, hindi naman po dapat itanong pa yan. Lutang na lutang, kitang-kita, litaw na po ang mga ebidensya. Oo. Paano? Sila po yung mga nakitaan po ng mga ebidensya. Dahil may ebidensya, syempre natural lamang na paiimbestigahan yan. Ano po? Kaya po yung mga nagagalit diyan ng mga DDS, kung mayroon kayong ebidensya laban sa mga senador na nandun po sa minority, para hindi lang yung taga-majority ang nasisilip, di silipin din ninyo yung mga nandun po sa minority. Kung mayroon kayong mga ebidensya na sila ay sangkot sa korupsyon o sa anumang uri ng katiwalian, wag na po kayong magdalawang isip. Mag-file po kayo ng kaso sa DOJ, pwede rin naman po sa ombudsman para sila po ay mapaimbestigahan. Hindi naman po kasi obra yung mga puro kuda-kuda lamang eh. Puro akusa. Oo. Bakit si ganito, ganyan, bakit si ganyan, ganito, hindi kinakasuhan. Kung kayo po ay may alam na ebidensya laban sa kanila, pwede naman po kayong magkaso eh. Hindi po pwede kasing kasuhan ang isang tao na ang hawak mong ebidensya ay puro chismis lang. Si ganito, sabi nila, nabalitaan ko magnanakaw daw.
daw, maglabas ka ng ebidensya na siya nga po ay magnanakaw, siya nga po ay mandarambong, siya nga po ay sangkot sa korupsyon. Ganun lamang po yan. Hindi po pwedeng narinig mo lamang ebidensya na yon. Kailangan po ng matibay na ebidensya. Dalhin niyo po yan sa korte. Oo. At sa totoo lamang mga kababayan, first time po ito na mangyari po sa Senado. Oo. Bumagsak po sa pinakamababang antas ang rating ng ating Senado. At inamin po nga yan ni Senator, tawag dito, si Ping Lacson. Inamin nga niya na nalagpasan na sila ng House of Representatives. Kumbaga, parang mas tinitingala na ngayon ang Kongreso kaysa sa Senado. Grabe, ano? Oo. Tapos itong mga senador natin sa majority ay halos maubos. Maubos eh. Halos maubos. Oo, may mga kinakaharap na kaso sa ombudsman, may kinakaharap na kaso sa DOJ. Yung iba naman, ewan ko kung susunod na yata itong si Bongo at magkakasabay sila ni Bato kung sakali kaso po sa ICC. At balita nga natin, itong si Robin Padilla mukhang kakasuhan din po yata dito sa ating Philippine Court. At ito patungkol doon sa sa nangyaring pagtakas po ni Senator Bato de la Rosa. At bali-balita nga natin pati sa ICC yata baka pakasuhan itong si Robin Hood Padilla. Balita lang naman yun, ano? Paano na? So, ito lamang po masasabi ko mga kababayan. Naglutangan po talaga. Talagang naglutangan ang mga palsong politiko dahil hindi kinonsinti ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung bagay na yan ay binebi naman. Oo, binebi naman ni dating Pangulong Duterte. Tama po? Hala, sige. Ano man po ang inyong mga saloobin, damdamin at reaksyon, bukas po ang ating comment section para sa inyo. Maraming salamat po sa muling panonood.